Pasok na ang Dynamic Herb Cebu FC sa susunod na season ng Shopee Cup o mas kilala bilang ASEAN Club Championship. Ang prestiyosong tournament kung saan naglalaban ng mga top football clubs sa buong Southeast Asia. Ang Cebu ang magiging kinatawan ng Pilipinas matapos nilang masungkit ang kampionat sa kakatapos lang na Philippine Football League Final Series. Dahil wala tayong direct slot para sa Shopee Cup, duman nga muna ang Cebu FC sa qualifying round kung saan nakalaban nito ang champion ng Brunei Super League, ang Kasuka FC. Sa first leg ng laban na ginanap sa Brunei, naging dikit ang laban sa first half pa lang. Una nakagol dito ang kanilang scorer with jersey number 99 Jacob Nyoku, kung tama ang aking pagkakabigkas, na ika-17th minute ng laban. Pero agad naman naitabla ito ng Cebu mula kay Rico Andes sa ika-27th minute. Pero hindi nagtagal, lumamang ulit ang Kasuka mula sa isang magandang pasa papunta kay Nyoku para magbigay sa kanila ng kalamang. Natapos ang laban sa score na 2-1. Sa second leg ng game ay ginanap naman sa Rizal Memorial Stadium. Kala ko nga gaganapin ng mga laban ng Cebu sa Dynamic Herb Sports Complex, pero sayang lang kasi hindi ito pasok sa AFC standard pagdating sa seating capacity. Pero kahit papano nakita ko madami pa din naman sumuporta sa kanila. Sa game na ito ay need ng Cebu manalo ng at least 2 goals lamang para makapasok sa Shopee Cup. Pinakita naman ng Cebu ang kanilang aggressiveness sa start ng game at noong ika-13th minute pa lang ng game ay muntikan na makuha ang unang goal. Kaso lang na-deny ito ng goal post. Pero after ilang minutes lang ay nakuha agad ng Cebu ang unang goal para maitabla ang aggregate score sa 2-2. Pagkatapos ng unang goal, lumipas lang ang 6 na minuto bago muling makapuntos ang Cebu. Matapos samantalahin ng isang defensive error ng Kasuka na nagbigay daan kay Andes para i-extend ng lead sa 2-0. Lamang na ang Dynamic Herb Cebu sa aggregate na 3-2. Kaya pumasok ang Cebu FC sa second half na dala ang malaking tsansa na makapasok sa Shopee Cup. Pagdating ng second half, nagkaroon pa ng ilang pagkakataon ng Kasuka FC para maitabla ang laban. Pero bigo silang makalusot sa matibay na depensa ng Cebu. Naging malinaw na ang daan papunta sa Shopee Cup na makuha ng Cebu ang ikatlong goal ng laro mula sa isang malakas na header ni Rico Andes sa ika-78th minute. Mapapasama ang Dynamic Herb Cebu FC sa Group A, kung saan nandito ang defending champion ng Shopee Cup at Thai League 1 champion na Buriram United, ang third place naman ng Thai League 1 na BG Pathum United, runner-up ng Malaysia Super League na Selangor FC, ang Vietnamese Cup champion Công An Hanoi at runners-up ng Singapore Premier League na Tampines Rovers. Hindi magiging madali ang group na ito, pero still positive pa rin ako na kaya ng Cebu makasabay sa tournament na ito. Kaya din kaya nila mahigitan ng performance ng Kaya FC Iloilo sa nakaraang season ng Shopee Cup. Tingnan na lang din natin. This is still a good sign para sa mga clubs na mula sa PFL. As a fan ng liga, magiging mas competitive pa ang club sa PFL sa darating na season. May 3 clubs na tayong total na lalaban sa international stage para sa 2025-2026 season. Ang Kaya FC lalaban sa AFC Champions League 2, Manila Digger naman ay sa AFC Challenge League, at syempre ang Cebu FC sa Shopee Cup. At soon, sana makita ulit natin na may Philippine club sa AFC Champions League Elite, ang pinakamataas na club league sa Asia. Kung gusto niyo itong video, huwag kalimutan i-like at i-share para mas lumawak pa ang football sa Pilipinas. At syempre, kung bago ka lang sa Pitchside Pilipinas, mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga kwento ng football.